Maligayang panonood po ka-recap. Ang ating tatalakayin ngayon ay tungkol sa isang true story war action movie na may pamagat na 1917. Kaya sit back, relax, at simulan na natin. Nagsisimula ang kwento ka-recap noong April 6, 1917. Sa panahong nilalamon ng digmaan ang buong mundo dahil sa unang digmaang pandaigdig, makikita natin ang dalawang sundalong British na nagpapahinga sa ilalim ng isang puno, si William at si Tom. Saglit pa lang ang kanilang pahinga nang biglang dumating ang isa pang sundalo at ginising sila. May utos daw ang general, kailangan silang makita agad. Agad silang humarap sa general na nagpaliwanag ng isang napakadelikadong misyon. Ang ikalawang batalyon ng British ay kasalukuyang nakaistasyon sa Western Front sa Hilagang France. Binubuo ng 1,600 sundalo sa ilalim ng pamumuno ni Colonel Magee. Ayon sa huling mensahe, iniwan daw ng mga German ang kanilang posisyon matapos ang isang opensiba. Mukhang umatras ang kalaban pero may masamang hinala ang general. Naniniwala siyang isang patibong ito. Kapag sumulong ang batalyon sa iniwang lugar, aambusin sila ng mga German kinabukasan. At kapag nangyari yun, walang makakaligtas sa 1,600 soldiers. Ang mas masama pa rito, naputol na ang lahat ng linya ng komunikasyon. Walang radyo, walang telegrama. Isang paraan na lang ang natitira. Ihatid mismo ang babala. At sina William at Tom ang napiling gumawa nito. Kailangan nilang marating agad si Colonel Magee at pigilan ang paglusob. Nagsimula na ang kanilang paglalakbay. Desperado si Tom na makarating agad dahil kasama sa 1,600 soldiers ang kanyang kapatid. Si William naman ay nagmumungkahi na maghintay muna ng dilim dahil napakapanganib ng lugar. Maaaring may mga German na nagtatago kung saan-saan, pero ayaw nang mag-aksaya ng oras ni Tom. Kahit delikado, tuloy ang lakad. Dumating sila sa dulo ng underground trench system kung saan kamatayan ang bumabalot sa paligid. Isang pagod na sundalo ang nagbabala sa kanila. Mula rito, wala nang tutulong sa kanila. Binigyan niya sila ng isang shortcut papunta sa Western Front. Wala na silang ibang pagpipilian kaya iniwan nila ang trench. Sa paglabas nila, sinalubong sila ng nakakatakot na katahimikan ng wasak na battlefield. Dahan-dahan nilang tinahak ang no man's land, ang lupang hindi pagmamayari ng kahit sinong panig, hanggang sa makarating sila sa isang German trench at laking gulat nila nang makita itong walang laman. Halatang kakaalis lang ng mga German. Isang iglap lang ang pagitan nila sa kamatayan. Habang sinusuri ang lugar, nadiskubre nila ang isang nakatagong tripwire, isang bitak na sasabog kapag natamaan. Buti na lang at nakita nila ito agad, pero sa hindi inaasahang sandali, may isang dagang biglang nahulog mula sa itaas. Sa pagtakbo nito, natamaan ang tripwire at isang malakas na pagsabog ang yumanig sa buong bunker. Oh, Jesus! Oh, no! Tumilampay silang dalawa sa lakas ng putok. Nang bumangon si Tom, hindi niya makita si William. Maya-maya, napansin niyang natatabunan ng mga debris si William. Pinilit niyang hilahin ito palabas habang unti-unting gumuho ang bunker. Wala nang oras para magpahinga. Tumakas sila sa huling segundo. Ilang hakbang lang ang layo sa kamatayan. Pagkatapos ng ilang sandaling paglalakbay, nakakita sila ng tambak ng mga iniwang armas ng German. Dito napagtanto ni William na kamatayan lang ang naghihintay sa landas na tinatahak nila. Tinanong niya si Tom kung bakit siya ang napiling kasama sa misyon. Sagot ni Tom, hindi niya ito pinili. Utos lang ang sinusunod nila. Sandaling nagtalo ang dalawa pero mabilis nilang naunawaan na wala silang magagawa kundi magpatuloy. Habang naglalakbay, sinubukan ni Tom na pag-aanin ang loob ni William sa pamamagitan ng pagkukwento. Unti-unti, naiwan na nila ang wasak na lugar at sa unang pagkakataon, nakakita sila ng lunti ang paligid. Bumabalik ang mga eroplano matapos ang isang atake. Sa kanilang pag-uusap, nalaman ni Tom na si William ay ginawaran ng medalya dahil sa isang labanan noong nakaraang taon. Ngunit wala na ito kay William.
Nang tanungin kung nasaan na ang medalya, sinabi ni William na ipinagpalit niya ito sa isang French captain kapalit ng isang bote ng alak. Nabigla si Tom, pero para kay William, pirasong lata lang ang medalya. Sa lugar na tulad nito, maaaring matapos ang buhay ng isang tao anumang sandali at doon wala ng halaga ang mga parangal. Para sa mga sundalo, simple lang ang hangarin, kumain, matulog at manatiling tao sa gitna ng digmaan. Sa lugar na ito, wala ng halaga ang buhay at unti-unting nawawala ang kanilang pagkatao. Nagpatuloy sa paglalakbay ang dalawang sundalo hanggang sa marating nila ang wasak na farmhouse. Tahimik silang pumasok at sinuri ang paligid. Mukhang walang tao, hanggang sa nakita nila ang tanawin sa himpapawid. Dalawang eroplano ang umatakid. Nasira ang eroplano at nawalan ng kontrol. Diretso itong bumagsak papunta sa kanila. Mabilis silang tumakbo papasok ng bahay at sa likuran nila ay sumabog ang eroplano. Nagliyablab ang mga wreckages. Napansin nilang buhay pa ang piloto, ngulit naipit sa nagliliyab na eroplano. Hinila nila palabas ang piloto at doon nila nalaman na isang German ito. Sinabi ni William kay Tom na dapat nilang itong patayin. Ngulit tumanggi si Tom at inutusan si William na kumuha ng tubig para sa sugatang piloto. Habang papalayo si William, bigla niyang narinig ang sigaw ni Tom. Paglingon niya, nakita niyang sinaksak ng German pilot si Tom. Walang pag-aalinlangan, pinatay ni William ang piloto at agad na tumakbo pabalik kay Tom. Malubha ang sugat ni Tom. Sinubukang buhatin ni William ito pero sinabi ni Tom na hindi na siya makakalakad pa. Maingat niyang inihagid sa lupa si William. Tinanong ni Tom kung mamamatay na ba siya at mahinang sumagot si William ng oo. Nakiusap si Tom kay William na magsulat ng liham para sa kanyang ina. Sabihin daw nito na hindi siya natakot at mahal na mahal niya ang kanyang ina. Tinanong din ni Tom kung alam ni William ang daan. Ipinangako ni William na makakarating siya sa batalyon bago mag-umaga at makikilala niya rin ang kapatid ni Tom. Habang nagsasalita si William, unti-unting pumikit ang mga mata ni Tom. Doon na siya pumanaw. Iniwan si William na mag-isang magpapatuloy sa misyon. Kinuha ni William ang singsing at kwintas ni Tom bilang alaala na ibibigay sa kanyang kapatid. Maya-maya, dumating ang dalawang British soldiers at isang kapitan. Tinanong ng kapitan si William kung ano ang ginagawa niya roon. Ipinaliwanag ni William ang nangyari at ang napaka-importanting misyon. Kailangan niyang maihatid ang mensahe para ihinto ang opensiba kinabukasan. Kapag hindi ito napigilan, libu-libong sundalo ang mamamatay. Sinabi ng kapitan na pareho sila ng direksyon, pero may bumagsak na puno na humarang sa daan kaya napilitan silang huminto. Sumama si William sa kanila at sumakay sa sasakyan habang iniiwan sa likod ang kanyang kaibigan at ang masakit na alaala. Pagkaraan ng ilang oras, muli na namang huminto ang mga sasakyan. Bumaba si William. Ipinaalam ng kapitan na wasak na ang tulay sa unahan. Para makatawid, kailangan nilang umikot ng 6 na milya. Alam ni William na wala na siyang sapat na oras. Kailangan niyang makarating bago magbukang liwayway. Walang pag-aalinlangan, mag-isa niyang tinawid ang sirang tulay. Habang nagpapatuloy siya, may biglang nagpaputok ng baril. Sa unahan ay isang wasak at abandonadong gusali. Doon nanggagaling ang mga putok. Dahan-dahang pumasok si William at maingat na umakyat sa hagdan. Pagbukas niya ng isang pinto, nakasalubong niya ang isang sugatang German soldier. Nagpalitan sila ng putok. Tinamaan si William sa ulo at agad siyang bumagsak. Makalipas ang ilang sandali, nagkamalay si William. Patay na ang German soldier. Napagtanto niyang dumaplis lang ang bala sa kanyang helmet, kaya siya nakaligtas at nawalan lang malay. Sa puntong ito, lubog na ang gabi. Alam ni William na kailangan niyang makarating kay Colonel Magnesi bago mag-umaga. Umalis siya sa gusali at nagpatuloy. Paglabas niya, nagsimula ang airstrike. Naalala niya ang babala, pinakamapanganib ang gabi. Sa kabila ng kaguluhan, hindi siya huminto.
Hindi nagtagal, narating niya ang isang lugar kung saan ganap nang nagliliyab ang mga gusali. Bigla niyang nakita ang isang sundalong nakatayo sa harap niya, isang German. Agad itong nagpaputok. Tumakbo si William at nagtago sa isang basement. Sa loob, may nakita siyang isang French na babae na nagtatago rin. Nakiusap ang babae na huwag siyang patayin at sinabing wala siyang kasalanan. Pinakalma siya ni William at sinabing hindi siya German. Pagod na pagod, umupo si William. Mayroon siyang sugat sa leeg. Maingat itong binendahan ng babae. Napansin ni William ang isang munting sanggol sa basement. Lubos siyang naantig sa kanyang nakita. Tinanong ni William kung anak niya ang sanggol. Sagot ng babae, hindi kanya ang bata at hindi rin niya alam kung sino ang tunay na ina nito. Natagpuan ng babae ang sanggol at inalagaan ito. Kinuha ni William ang gatas na nahanap niya noon sa farmhouse at ibinigay ito sa babae para mapakain ng gutom na bata. Ilang araw na silang nagtatago sa basement at hindi pa nakakakain ng maayos ang bata. Nang narinig ni William ang boses ng bata, napuno siya ng damdamin. Sa gitna ng walang tigil na putukan at pagsabog, ang tunog ng bata ay parabang hindi totoo. Ngulit alam ni William na kailangan niyang umalis. Dumating na ang bukang liwayway. Sa labas, puno ng German soldiers ang paligid. Sinubukan ng babae na pigilan siya, ngunit sinabi ni William na kailangan niyang ipagpatuloy ang misyon. Itinuro ng babae ang tamang ruta dahil siya mismo ay taga roon. Paglabas niya, bigla siyang naglap ng isang German soldier at tinakpan ang kanyang bibig. Pinatahimik siya ng soldier, ngulit nang alisin ng soldier ang kanyang kamay, nagsigaw si William. Pinilit siyang patayin ng unang soldier. Ayan na! Dumating naman ang isa pang German, ngulit hindi niya ito pinatay. Pinaalis lang niya at nagsimulang tumakbo. Tumakbo siya sa wasak at abandonadong kalyehe. Habang hinahabol siya ng mga German, nakarating siya sa isang mataas na gusali at walang pag-aalinlangan tumalon sa ilog sa ibaba. Pinadala siya ng agos ng mabilis na ilog. Pagdating niya sa pampang, ganap ng liwanag ang araw. Napaluhod si William at nagsimulang umiyak. Alam niyang dapat niyang naihatid na ang mensahe kay Colonel Magnesi, ngulit pakiramdam niya ay nabigo siya. Wala siyang ideya kung saan pupunta. Samantala, 1,600 sundalo ang papasok na sa patibong ng mga Germans. Nagpatuloy si William sa kagubatan. Dito, nakakita siya ng ilang British soldiers na nagpapahinga. Isa sa kanila ay nakatayo at nagdarasal. Tahimik na naupo si William sa kanilang piling. Nang tumayo na ang iba, napansin nila si William. Tinanong siya kung sino siya at saang batalyon siya. Agad na ipinaliwanag ni William na wag mo nang umatake. Kailangan niyang makarating sa 2 batalyon. Laking gulat niya nang sabihin ng sundalo na sila na pala ang 2 batalyon. Tinanong ni William kung bakit hindi pa sila umatake at sinabi ng sundalo na wala pa silang natatanggap na utos, nakalaan pa lang ang opensiba sa susunod. Sa wakas, alam ni William na narating na niya ang tamang lugar. Tumakbo siya at nilapitan si Colonel Mackenzie. Pumasok na sa ilalim ang mga sundalo sa underground passage. Ilang sandali na lang at sisimulan ang opensiba. Kung tuloy sila, tiyak silang mabibiktima sa patibong ng mga German. Pinilit ni William na makalusot sa dumadagundong na sundalo at sa sandaling iyon, nagsimula na ang opensiba. Nag-open fire ang mga Germans. Alam ni William na halos wala na siyang oras. Lumabas siya sa underground passage at tumakbo patungo kay Colonel Mackenzie. Lilipad ang bala, sasabog ang bomba at nagkakagulo sa paligid pero hindi siya huminto. Sa wakas, narating niya si Colonel Mackenzie at iniabot ang mensahe mula sa general. Inutos niya na ihinto agad ang opensiba. Sabi ni Colonel Mackenzie, huli na siya. Hindi na makakabalik ang kanyang mga sundalo, pero iginiit ni William na ito ay direktang utos. Ipinaliwanag niya na patibong ng German ang nakaplano ng ilang buwan. Sa wakas,
Naunawaan ni Colonel Mackenzie ang katotohanan. Binasa niya ang sulat mula sa general at naging malinaw na tama si William. Linapit ni Colonel Mackenzie si William at sinabi, "Magaling ang ginawa mo." Inutos niya sa lahat ng sundalo na umatras. Dahil kay William, maraming buhay ang nailigtas. Pagkatapos, pinuntahan ni William ang kapatid ni Tom, si Black. Ipinaalam niya na kasama niya si Tom, ngunit wala na siyang buhay. Bagamat malungkot, proud si Black sa sakripisyo ng kanyang kapatid para sa bansa. Ipinasa ni William kay Black ang singsing at kwintas ni Tom at ipinangako, "Isusulat ko ang liham sa iyong ina," tulad ng hiling ni Tom, para malaman niyang hindi siya nag-iisa sa huling sandali niya. Sa huling tagpo, makikita natin si William na naglalakad mag-isa papunta sa ilalim ng isang puno. Umupo siya at kinuha ang larawan ng kanyang asawa at anak. Tahimik niyang tinitignan ang larawan, iniisip ang lahat ng nangyari. Ang tunay na kwento na ito ay nagtatapos sa makabagbag damdaming tanawing ito. At dito nagtatapos ang pelikula, mga ka-recap. Kung nagustuhan nyo ka-recap ang movie recap natin ngayon, ay inaanyayahan kita na mag-subscribe at pakipindot na din ng notification bell para palagi kang updated sa mga susunod naming videos. Maraming salamat sa panonood. Hanggang sa muli.